Hello po, ayan mga kapatid, pasensya na po. Meron po kasing tumawag kanina. Ewan ko bakit pagka merong tumatawag ay nawawalan ako ng audio. Ayan, going back po dun sa pinag-uusapan natin kanina. Meron po kasing kapatid na nagsabi na, alam mo ba Brad Badong na yung mga kapatid ngayon sa MCGI, ang babagsik po nila ngayon. At alam nyo po ba na minumura na po kayo ng mga kapatid na dilulu? Sabi nung kapatid. Sabi ko, ako po wala naman akong pakialam kung minumura ako. Pakialam ko po ba? Sabi kong ganyan dun sa kapatid na sa akin, nag-inform. Pakyat nga natin si Spopot Manimbo. Si Spopot, akyat ka nga po para makapag salita po kayo at makapagbigay po kayo ayan, ay salamat sa Diyos. Si Spopot Manimbo, hello. Hello! Oh. Shout out kay Tembong Tumbong. Ayan. Sabi ko kasi pag pumanig ako sa live mo, isa-shout out ko siya. Siya ang unang-una isa-shout out ko. Ayan. Nabasa mo naman yung conversation sa group chat natin. Actually, naka-open lang pero magbabackread pa ako. Ang haba Oo, mahaba. Pero hindi pa ako talaga totally nagbabasa kasi nga, nasa labas kami, Tad. Nasa labas kami nung time na nagkakainitan, mainit si Brad Ronnie Key Point Ang anyari. Kasi nga yung pong sabi niya alam mo, sa totoo, Tad, kaya ako pumanik dahil kay Brad Ronnie. Baka akala niya duwag ako. Sige, laban! Laban tayo! Ayan, i-shoutout mo na si sabihin mo na yung nalalaman mo, Brad. Brad. Sina-shoutout ko yan, Brad Ronnie. Balik ka. Kasi emotional siya dahil pigating-pigati si Sis Maricel dahil ikaw ba namang itakwil ng sarili mong nanay dahil nag-exit ka lang. Masakit nga po 'yun. Ako po nararamdaman ko 'yun ramdam ko yung sakit na 'yon dahil noong naanib ako pinaalis ako ng mga magulang ko. Sabi ko, hindi ako aalis dito sa iglesia na to, sabi kong ganyan. So, ako din. For some time, nawalan ako ng pamilya. Yun. Kaya ramdam po natin yun, di ba, Sis Popot? Oo, rambo. Sis ang Popot, nanay ko nga madalas umiyak pa nung time na kasagsagan namin diyan way back 1998 ba yon? 1998 onwards. Siguro tumigil lang ang nanay ko ng mga K-drama niya noon mga way back 2005 nung napunta na siya ng Singapore. Kasi sabi niya, anak, ayoko, kasi madalas kong dali ng nanay ko sa Bible exposition Sabi ko sa kanya, magtanong siya. Magtanong ka, Nay, magtanong ka. Alam mo, sabi ng nanay ko, ayoko magtanong kasi siyempre mahal ko ang tatay mo. Baka matiwalag ang tatay mo pag nagtanong ako kay Soriano, sabi niya. Sabi ko, magtanong ka, total, lagi nakatingin sa iyo yan, si Ingkong. Ingkong patawag ko noon pero ngayon hindi ko matawag na yan Kasi nga puro, alam ko kabalbalanan yan, mga yan Kaya parang ang hirap tawagin ng Brad, Bes, whatsoever, di ba? Kasi pagka ang tao, Brad, alam mo na yung mga naging kababuyan niya, naging niya, parang yung respeto mo nawawala. Parang oo, kasi 'di ba? Ang respeto yan kusang binibigay yan Nagigain. Oo, hindi yan Tad. Hindi yan just like that na ibibigay ko sa iyo kung hindi ka naman ka respeto. Bakit
hindi mo naman deserve eh. Di ba? Bakit? Mm. Ba't bibigay ko sa'yo? Mm. Di ba ganon? Ganon lang naman yun. Ganon ang Sis Popot, tao. pwede niyo po bang sabihin sa mga kapatid na nakikinig ngayon na kung paano niyo pong minahal si Brother Eli Soriano during the time na kayo po ay aktibong miyembro? Pinaglalaban ko yan. Yung totoo kasi minahal namin talaga yan, lalo na ng mga anak ko, no? Nasaan po ba kayo ngayon, Sis Popot, para sa kaalaman ng mga kapatid? Andito ako sa Amsterdam, Netherlands. Wala naman po kayo sa The Hague. Wala. Medyo malayo. Medyo malayo yun. Nando si Duterte. Hello? Diba? Tapos, sa pagmamahal po ninyo kay Brother Eli, di po ba, sabi nyo, binigyan nyo po siya ng mga alahas? Actually, oo. Totoo yan. Nung binigyan, hindi lang alahas binigay ko dyan, Tad. Ang binigay ko pa dyan, yung mga binebenta. Kasi, way back then, way back 1995, nung mag-for good kami ng Pinas, marami kaming pinadalang mga kalderong set ng kaldero na gold-plated, tsaka yung mga kutsara at tinidor, kumpletong set. Binigay ko yun Tad eh. Dahil sa pagmamahal ko, dahil laging hilahod sa sa paghingi ng tulong sa gawain. Gawain. Ngayon, siyempre, alam namin yan ang totoo, so lahat binigay namin. Kahit yun na lang ang kahuli-huli ang namin, kasi nagbebenta ako noon ng mga kalderong gold-plated. Nagbebenta ako noon. Ang isang set ng kaldero nasa 190,000 something pataas. Isang set yun. Ang kutsara nasa 35,000 pataas. Depende sa model. Ngayon, binigay ko sa kanya yon. Pero nung time na tinanong ko, after a year yata, nagtanong ako, nabenta niyo yung kutsara? Sabi na, isang lalang daw ng 2,000. Medyo nag-init ako nun eh. Medyo nag-init ako. Bakit? 2,000 lang pala kailangan nyo. Di sana sinabi nyo na sa akin. Sa loob-loob ko. Yun lang pala kailangan nyo. Bakit hindi nyo na lang sinabi sa akin, binigay ko yung 2,000. Diba? Opo. Yun eh. Kasi ang mahal nun, binebenta ko ng imagine, 35,000, 30,000, tapos sasanla nyo 2,000. Pero doon pa lang may naaamoy na ako. Sabi ko, siguro kako. Hindi, hindi to si Akla ang ay, sorry Ay, nako, kaya ayoko sasumpa sa'yo eh. Unlike po to, Sis Popot, hindi po ito, video call natin dalawa. Dito kwentuhan, Kaya nga, ayoko magbigay ng camera kasi pag nakita mo yung mukha ko, baka lalo kang tumawa. Diba? Kasi naman, di ba? Baka kasi, baka kasi gusto na ni Gilby akong makitang pumanik, kaya eto, pumanik na ako, di ba? Sabi nga ni Brad Gilby, eto, nag-comment, hinugot nyo tapang ni Sis Beth. Nakteteng, ginamit mo pangalan ko, Nakabalandra na nga yung pagmumukha mo eh. Ay, sabi nga nung asawa ko, ganito. Sabi niya, bakit tayo wala naman tayong ginawang masama dyan sa sama na yan. Sila nga ang may atraso sa atin, di ba? Bakit kami mananatiling magtatago? Alam mo, Tad, meron akong nabasa kanina sa hugot ni Brad Ronnie. May tama naman eh. Tama po yung sinabi ni Brad Ronnie. May tama naman eh, sa totoo lang. Kaya lang kasi siyempre, ako naman sa totoo, talaga siguro tama din yung panahon din, Kasi mahirap pumanik sa live. Mamaya bumigay ako tungkol kay Akla na. Baka sabihin, ang bastos naman yung popot na yan. Sino ba yung punyeta na yan? Di ba ganon? Yung mga ganon di ba? Sasabihin pa nung ibang dilulu.
Yan ang bibig ng mga exiter. Ganyan na bibig ng mga exiter. Oy, mga delulu kayo. Sa totoo lang, mas masagwa ang bunganga ni Akla kaysa sa bunganga namin. Kung maririnig nyo lang. Diba? Kung maririnig nyo lang siya pagka off-cam. Ay, naku, kahit on-cam, alam nyo ba? Kahit on-cam, pasagwa ang bunganga niyan. Hindi ko makakalimutan yung unang sinabi niya na nagpatindig ng balahibo ko. Ano po? Yung sabi niya, no? Siguro noon, kakabautismo ko lang noon eh. Ang sabi ba naman yan? Ikaw, hitad ka! Kanya, sabi niya. Pero alam ko kung para kanino yon yung pinatutungkulan niya na yon. Ikaw, hitad ka! Kung hindi ka ba naman kanya Makati, kanya, dahil sa'yo, nawalan ako ng driver. Eh, ang driver niya noon, kilala mo yun, Tad! Si Edong Kalkal. Si Edong Kalkal. Sabi ko, ay, ba't ang sagwa nung sinabi niya? Niluhuran mo lang ika niya yan eh. Pinasok mo sa kwarto, sabi. Naku, sabi ba naman ng nanay ko? O, tingnan mo yung nyo. Kanya yung sugo nyo. Yung sugo nyo, sagwa ng bunganga. Paano kung aanid sa inyo? Sabi ng nanay ko. Sabi ko, Nay, ano yan? Totoo naman yung sinasabi niya. Anong totoo dyan, Lilibet? Ha? Ang sagwa-sagwa, ang bastos-bastos ng bunganga niyan, yung Soriano. Sabi, syempre, alam mo, hindi ko maipaglaban talaga nung una sa nanay ko kasi naririnig talaga ng nanay ko kung gaano kasagwa ang bunganga niyan eh. Kaya, kung may nakikinig na dilulo ngayon, hoy, magising kayo, di ba? Hindi kami nagla-live ng for nothing. Malasakit namin to sa inyo para magising kayo. We was delulu before. Exactly. No? In denial kami sa mga nangyayari. Pero, ewan ko lang pero malakas ang kutob ko kaya hindi makaalis yung iba dyan dahil sa benepisyo. Sa totoo lang. Hindi lang naman sa benepisyo, si sa Betlug 2. Ayan, babanggitin ko na yung totoo mong pangalan. Si Betlug 2, hindi ako naniniwala na kaya nananatili yung iba dyan sa iglesia ni Daniel Rason dahil sa pakinabang. Hindi. Meron po dahil po sila, nasisikil po sila dahil ang tinuturo po ngayon ni Daniel Rason, puro pag-ibig. Nag-exit na, i-block nyo na, itakwil nyo na sa demonyo na yan. Kaya nga po ako, lungkot ako hanggang ngayon. Dala-dala ko po sa kalooban ko, yung nagpupuyos na damdamin, patungkol po dun sa kapatid sa Canada, na biruin mo kung mo nag-exit yung mga magulang, tinakwil sila nung anak, parang kilala ko yan. Sa isang bahay. Parang kilala ko yan. Oo, kilala mo yun. Merong merong nag-comment. Sabi ni Sis Wilma Bulbulizer. Oy, wag kang addict. Yun talaga account niya, Sis Wilma. Kasi nga, natatawa nga ako dyan eh. Bakit? Sabi ko, ay, mabait itong kapatid na ito, si Sis Wilma Bulbulizer. Sabi niya, hello, kasama Abe Kulareng Exiters, Dubai. Ang ibig sabihin po nito sa Tagalog, hello, kasama ko po ang mga Exiters sa Dubai. Kumakain kami ngayon sa Michelin. Social. Michelin pa. Michelin pa. 11 daw po sila ngayon. Tawang-tawa naman si Brad Ariel Stanislao. Sabi ni Kira Yamato, wala ka na, Bonjing, sirang-sira na. Haha. Hello, Sis Popot Manimbo daw. Sabi ni Sis Wilma Bulbulizer. Hello, Sis Will. We didn't have a chance to talk. Diba? O, sinashoutout ko si Sis Myra. Sis Myra Rason, shoutout sa'yo. Tayo, nagpapasalamat tayo sa mga rason. Hindi lang kay Sis Myra kasi maraming mga rason na nasa likod ni Sis Myra. Shout out kay Karuben
Karuben, kilala mo ko? Actually, lagi tayo nandyan kay Nabales. Anak ng teteng. Baka hindi mo pa diba? Nakikita tayo dyan. Lagi tayong magkasabay dyan. Diyan tayo tumatambay, Karuben. Oh. Sabihin mo, kilala mo ako, Karuben. Kilala mo ko, Karuben. Tapos, tanungin mo siya, kailan siya, Kailan ka magigising? Kailan maalis ang helmet mo? Hindi sa baba, sa taas. Oh, diba? Pag si Badong ang kausap ko, talaga naman, mahulog-hulog ang kanya sa labal. Diba? Partida na yan, ha? Partida. Oh. Ayun. Magbasa lang tayo ng konting comment. Sabi ni Theodore, greetings po mga kapatid. Shout out po sa mga Exiters dito sa Middle East. Nice meeting po, Sis Wilma Bulbulizer. Sabi ni Brother Sed Watashi, kala ko Brad Badong si Sis Popot ay lalaki. Kala daw nila lalaki ka. Tapos basa ka patad. Sabi ni Brad Ray Balating, nasa Michelin Resto kami, Bads. Kasama si Wilma Bulbulizer. Kain kami halal. Ayun. Malinis yung halal. Oo nga, malinis yung halal. Sa totoo lang, malinis ang halal. Kasi alam namin ang ibig sabihin yan yung halal Kaya yan, sa totoo lang, kapritsyo lang lahat ni Akla ang doktrina na yan. Kapritsyo lang. Hindi yan totoo. Naku, teteng. Diba? Kasi papanig ka na papanig sa akin. Yung likod ko sa'yo. Papanig ka na papanig sa akin. Ayan tuloy. Sabi ko sa iyo Birthday daw ni Brad Ray Balating. Greet mo. Alam ko manggagawa itong si Brad Ray Balating sa Middle East. Setting, may tumatawag sa akin. Sabihin mo mamaya na siya tumawag. Tumatawag ang nanay ko. Sagutin mo muna. Aray ko. Ang sakit ng likod ko kakatawa. Sige, sagutin ko nga muna. Kinukulit na ako nito. Sige. Sagutin mo muna. Ayun, ayun po si Sis Beth Lugto. Siya po si Popot Manimbo. Matandang kapatid po siya at yung ibang mga kinuwento niya sa akin, hindi pa nga po naikukwento ngayon mga kapatid. Sabi niya ni Michelin Star Resto, sabi niya ni Brad Ray Balating. Sabi ni Brad Gilby Arandela, nakakabata sa pag-live ni Badong Sis Beth. Sabi niya hindi daw siya worker si Brad Ray Balating. May nagsabi sa akin, worker ka daw Grabe ka naman makayak sa worker, Brad Ray Balating. Akyat ka nga. Pakyatin ka natin si Brad Ray. Abang wala si Nasaan ka ba? Ay, wala siya dito sa ko Si na lang, si Sis Wilma. Sis Wilma, nag-send po ako ng invitation sa inyo, ng request, ng invitation, tama. Ng invitation to join me in this live. Mag-picture po kayo dyan, yung mga Exeter sa Dubai. Marami akong kilalang dyan, closet, dyan sa Dubai. Aktibo pa silang dumadalo. Sis Wilma, nag-send ako ng invitation for you to join me in this live. Muaya Bradmani. Aliya, Muay Bradmani. Alang-alang ka rin kapatid, pamaglokwa ng Daniel Rason. At alang-alang ka rin kapatid, pagwatak-watakan ng Daniel Rason. Alang-alang po
sa mga kapatid, ay connection failed, nagko-connection failed siya. Nasa ano po kasi Dubai alam ko restricted ang ano. Actually marami po akong gustong paakyatin kaya lang tingnan natin si si Brad Ferdy. Brad Ferdy, siguro nabasa mo naman yung sentimiento ni Brad Ronnie Kipo and Rosario. Once and for all, mapagbigyan natin si Brad Ronnie Kipo and Rosario. Kahit konting lang, pananalita lang, Brad Ferdy. Ayun. Brad Ronnie, umakyat si Brad Ferdy. Brad Ferdy, magpakilala ka. Taga saan ka? Anong naging katungkulan mo sa iglesia? At kailan ka naanib? Hello po. Dinig niyo po ba? Opo, dinig loud and clear, Brad Ferdy. Okay po. Ako po si Brad Ferdy Petalio from local of Hong Kong. Ako po ay ang huli ko pong naging kalokohang posisyon sa lokal ay local coordinator. Tapos at the same time GS po ng lokal ng Hong Kong. At ako po yung nagbabalita rin po sa UNTV, opo. Na nung nagkasakit ng chronic disease ay iniwan na lang sa ere. Mm-hmm. Yun. Ako po yun. Nag-decide po ako na mag-exit dahil nung na-stroke po kasi ako, nagkaroon ako ng mas mahabang time, saka mas mahabang panahon para mag-imbestiga. Meron din po akong dummy account, yun po yung ginamit ko na pang-research. At din nga nalaman ko na, sabi ko, kagaguhan na lang itong samahan ng MCGI at hindi ko to pwedeng i-grade as iglesia dahil ang alam ko kasing iglesia, nakilala ko ng iglesia is ang nangunguna si Kristo. Mm-hmm. At ang unang-una kong napansin, sabi ko, kung itong taon to sa Diyos, bakit inaangkin niya yung title ng Panginoong Hesukristo? Hindi niya dinadrop yung pag-a-address sa kanyang kuya. Mm-hmm. Talagang tinatangkilik niyang tawag sa kanya kuya. Ang simulat sa pool, ang alam kong kuya ay ang Panginoong Hesukristo. So doon may mga conflict na ako doon. Sabi ko, itong nangunguna to pang tao to, pang kapritsyo na lang ito Mm-hmm. Yun. Tapos nga po nung nagre-recover ako, so mabigat sa kalooban ko dahil yung mga tao na ini-expect ko na ang akala ko kapatid ko sa pananampalataya, kaibigan sa pananampalataya, sasaludar sa pinagdadaanan ko, walang nangyari. Ang isa pang nangyari niyan, may okasyon dito sa Hong Kong noon na mag-SKAP live, tapos pinapapunta lahat ng miyembro sa lokal. Tapos hirap ako noon. Yan, sabi parang karamihan na yung paliwanag pumunta rin ng lokal. So, pinilit ko pong makapunta, kami ng misis ko. Tapos wala lang po, wala man lang, kapatid, dito ka kasi may karamdaman ka. ang una pong umasikaso sa akin o nag-cater sa akin ay po si Brad Badong. Tinawag ako niyan, Brad Ferdy? Sabi ko, opo, ako po. Tapos sabi, ano nangyari sa iyo? Sabi ko, ito po, na-stroke. Dahil yung itsura ko po noon, panahon na yun, nakita ko ni Badong, ang payat ko po, tapos ang lampa. Tapos sabi ko, kung itong taong ito, walang malasakit sa kapatid, bakit ako tinawag niya? So yung pagtawag ni Badong, nakapukaw ng attention sa akin. Sabi ko, hindi ko to kilala tong tao na to, pero kung magmalasakit siya is ramdam ko kaysa mga kaanib dito sa Hong Kong na parang wala lang. Ganun. So, kwentuhan kami ni Badong, ganyan. Alam ko nung panahon na yun, Brad Badong, wala ka pang, wala pang
Wala ka pa nun mga post eh. Wala pa. Ano pa lang ako Oo. noon, siguro nasa antas pa ako na closet na ako na hindi ko pa alam na closet na pala ako. Kasi para sa kaalaman po ng mga kapatid, kaya ako nag-work sa Macau kasi napipigating-pigati ako noon sa magulang ni Danya Rason. So nag-chat ako kay Brother Eli. Ingkong, sabi ko ganyan. Mag-work na po muna ako para po matulungan ko yung mga magulang ko. Kahit hindi ako pinayagan ni Brother Eli na mag-work, kasi sabi niya, kaya ko namang tulungan yung mga magulang mo. Kaya ayoko namang maging pabigat. So, yun po yung naging Dagdag ko lang po dun sa sinabi ni Brad Ferdy. During the time na tumira kami sa Hong Kong nila Brother Eli, si Brother Ferdy, siya po yung barbero ni Brother Eli sa Hong Kong. Yan, para sa kaalaman lang po ng mga kapatid. At hindi pa nun worker si Brad Nang. Tama, Brad, Brad Ferdy? Opo, hindi pa po siya worker noon. Ang worker yata nun si King Cortez. Opo. Kaya, ayun, nung nagkita tayo sa lokal ng Hong Kong, that was 2 years ago, if I'm not mistaken. Opo, 2 years ago po. Nalungkot ako nung makita kita na payat ka, tapos matamlay. Tapos nung kinausap kita, nagtataka ako bakit yung mga kapatid nakatingin sa akin. Nag-o-observe ba na ako nun? Tapos ni-report kita kay Brad Ramis. 'Di ba? Meron pa nga akong natatandaan mo ba na meron akong pinadala sa iyo na wheatgrass. Ay, opo, napag-usapan po natin yan. Yun nga po nasabi ko sa inyo na hindi dumating sa akin po yung wheatgrass na yun. Pinadala ko yun kay doon sa asawa ni Ramis Naral, kay Sisay. Na hindi naman pala nakarating sa'yo. Ngayon, hindi ko alam na meron palang issue na ang nagsuspindi pala sa'yo ay si Ramis. Hindi kasi yun yung hindi kasi yun yung nakagisnan natin na iglesia. Alam ko, kasi kasama namin si Brother Eli during that time, na pagka ang isang kapatid ay suspindido, hindi yan pinandidirihan. Lalo na kung ang kapatid na nasuspindi ay nakasama mo minsan panahon ng buhay mo na bumabalikat, nagpupuyat para sa gawain. Opo. Kaya, 'di ba, sabi ko sa iyo noon, Brad Ferdy, wag mong pababayaan yung sarili mo. Lagi kang mananalangin. Ang Diyos hindi liko upang limutin ng iyong mga gawa, ang ating mga gawa. Marahil nagkamali tayo minsan panahon, pero ang Diyos hindi naman niya nakakalimutan yung mga ginawa natin. Sabi nga sa Biblia, ang magpainom ng isang sarong malamig na tubig, alang-alang sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Biruin mo, ilang years kang ilang dekada kang naglingkod sa gawain. Tapos nagkamali ka lang, na-late ka lang. Hindi ba po pwedeng mapagpahinuhuran yon? Dahil na-late ka kasi meron kang trabaho. Opo, di ko po talaga naintindihan. Sabi ko, hindi ako masamang tao. Hindi ako nang abuso ng kapatid. Hindi ako nakipagrelasyon sa isang kapatid o tagalabas. Hindi ako lumaban sa espiritu. Wala akong major na nilalabag sa doktrina. Tapos sususpindihin mo ako dahil nagkamali lang ako. Ako hindi ito justice. At yung pagkakamali mo, Brad Ferdy, dala ng puyat. Namali ka lang na i-play. Opo. Kasi yan po si Ramis, papogi po yan. Basta ang representante niya is dapat good shot yung kanyang paggawa, yung performance niya. So, yung mga nasasakupan niya, yun ang pe-pressurein niya. Nung araw pong yun, wala pa akong tulog dahil
meron nga rin po ako hinaharap sa trabaho, tapos kailangan ng mag-execute bilang adpro doon sa ginagawang bautismo. Sumablay lang, tapos yun na agad yung yung decision. Kaya sabi ko kako, natatandaan ko yung bilin ng matanda na kung sumablay, wag na magbagong puri. Accept mo na lang na nagkamali ka, gano'n na lang. Kaya sabi ko, kung nagkamali, di ako. Kasi pinaliwanag ko pa kung paano ako nagkamali. Pinaliwanag ko kung saan ako sumablay. After, kasi kung di ako nagkakamali, yung bautismo no, na ginawa ng Linggo. Tapos Martes, sabi niya, nag-text sa akin, sabi niya, Brad, wag ka na po munang gumanap ng anuman tungkulin sa adpro. Yun, ang bigat sa akin nun kasi nag-adpro po ako after 2 years ko maanib. Tapos hanggang 2022. So most probably around 20 years. Hindi ko naman, ang simula po kasi na pag-adpro ko, hindi ko naman sinunggab yung sarili ko. Siguro po nakita nila ng marunong sa computer, o gamitin natin ito, o ganyan. Yung pagpupursige dahil nga sa salitang paglilingkod, nagpilit ka, yun tapat na tapat kong ginawa yun. Tapos sa simpleng mali na pwede mo naman i-considera, ang kapalit suspension. Sabi ko, alam mo ba, Bradfordy, tingnan po ninyo kung gaano kaano itong si Ramis Narala. Noong time na nagkagulo ang mga officers sa lokal ng Macau, minumura na nga siya ni Lengleng Chandimatos. Minumura na nga, tapos pinagtanggol pa. Bakit niya pinagtanggol si Leng Chandimatos? Kasi may pakinabang siya doon, nakakapangutang sila doon . Binakapan niya kay Efrem Baking. Sabi niya, dapat suspendido yun si Leng at saka si Thomas Chongson. Dahil matindi po yung nangyari nun sa lokal ng Macau. Tapos, kumo napapakinabangan niya itong mga kapatid na to, pagka kailangan niya ng pera, nakakapangutang siya. Ayan. Kaya, nakakalungkot, Brad Ferdy, yung nangyayari ngayon. Siguro kung buhay si Brad Ellie, hindi ka magkakaganyan. Merong kalalagyan niyang mga hinayupak na yan. Opo. Yun nga rin po yung sabi rin ng misis ko. Sabi niya, kilala kita sa pananampalataya. Alam ko kahit ubusan, puyatan, ubusan ng resources, alam ko sasabay ka. Pero bakit ngayon, bigla kang titigil? Sabi ko na sa misis ko na pagod na ako. Nakita ko yung yung mali kako. Dati na kukonsiderahan ko pa, matitiis ko pa, pero kako ngayon pagkakataon na to, sobra hindi po pwede ito. Kaya nag-decide na ako na tumigil na at hindi na nga po magpatuloy. Ngayon po, Exeter na ako. Mas maligaya mga kapatid. Mas may time ako sa sarili ko, sa pamilya ko. Yun po. Tapos, may mga Exeter din dito sa Hong Kong na nagulat sila na, nag-exit ka na. Sabi ko, opo. Kasi ganito, ganyan. So, sabi, hindi ko na-expect na mag-exeter ka dahil napaka-supportive mo sa gawain. Sabi ko, nakita ko po yung mga mali. Sabi ko, hindi na ako magpapapanggap o magpapagamit sa mga mali. Kaya yun, tumigil na po ako. Kasi ang ganda nung sinabi mo, Bradford, na pagod na ako. Alam niyo po ba mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos na itinuro ng Panginoong Hesukristo, nakasulat po yan sa Mateo 11:29 hanggang 30. Sabi ng Panginoong Hesukristo,
pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababang loob, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ito ay sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Yung po palang pamatok na ipinapapasan ng Panginoong Jesucristo ay madaling dalhin at magaan. Pero itong pamatok na itinuturo at ipinapapasan ng iglesia ni Daniel Rason, mga kapatid, ay naku, napakabigat. Napanood mo ba yung live kahapon, yung kapatid na Brethren Saure? Sabi niya, Lintok magmula nung naanib ako hanggang ngayon gipit pa rin ng iglesia. Hindi na natigil yung kagipitan ng iglesia. Sabi nung kapatid. Totoo po yan. Ganyan ba mga kapatid, Brad Perdi? Ganyan ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Hindi ba ang Diyos na ipinakilala sa atin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat? Diyos na gumawa ng langit at lupa. Tapos, gipit siya lagi? Nung ministeryo nga ng Panginoong Jesucristo, Brad Perdi, hindi naman siya, hindi naman nangolekta yung mga apostol. Kaya nga sabi ng kailangan nilang magbayad ng buwis. Sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro yata yon, pumunta ka sa sa dagat. Yung unang isdang makukuha mo, buka mo yung bibig niya, maglalabas siya ng merong barya doon. Hindi nakapagbayad sila ng buwis. Tapos itong iglesia na to, nakakapagod talaga. Sobrang nakakapagod. Biruin po ninyo mga kapatid kilala ko po kasi ito si Brad Perdi, minsan panahon na destino po ako sa Macau. Yung Macau ay magkasama po ang Hong Kong, mga kapatid. Pag kami gawain sa Hong Kong, pumupunta po kami. Como manggagawa po ako. So, at before pa po ako madestino sa Macau, noong pong tumira po kami nila Brother Eli doon sa Hong Kong, that was 2004 yata yun, no, Brad Perdi? Opo, mga ganun po. 2004. Kilala ko na po si Brad Perdi. Nalungkot ako talaga nung makita ko siya na hindi na siya pinapansin ng mga kapatid. Sabi ko, bakit nagkaganito ang mga kapatid sa Hong Kong? Granting na nagkamali itong kapatid. Hindi ba natin po pwedeng patawarin? Hindi ba natin pwedeng akayin pabalik? Kaya nga malaki ang pagbabago sa ministeryo ni Daniel Rason during the ministry of Brother Eli. Well, in fairness kay Brother Eli, malingap si Brother Eli sa mga kapatid. As far as my knowledge is concerned. Kaya nga pagka merong mga kapatid na lumalapit, umihingi ng tulong, ayaw tulungan ng mga manggagawa, ako nilalapitan kahit saang lugar. Kasi alam nila, pag sa akin sila lumapit, nakadirekta ka agad kay Brother Eli. At hindi po pwedeng humindi kahit ang admin kay Badong. Bakit? Masusumbong sila. Kaya ganun. Kaya nga si Ramis, takot din yan sa akin nung buhay si Brother Eli Takot yang si Ramis kay Badong. Kaya lang ngayon makamandag na si Ramis. Akala niya yung kamandag niya mananatili habang buhay. Hindi niya alam yung kamandag na meron sa ngayon ay kamandag galing kay Satanas. Brad Ramis, hindi ka naman ganyan dati sa aking pagkakakilala. Pero sabi nga ni Sis Beth Lugto, naku, si Ramis, Bulacan worker pa lang yan, mayabang na yan. Wala naman tayong pag-uusap doon kung mayabang ka o hindi ka mayabang. Ang pag-uusap dito, Ramis Naral, biruin mo, hanggang ngayon pinapablock mo si Badong sa mga kapatid dyan sa Macau, sa Hong Kong. Pero, alam mo ba, Ramis Naral, naku, no talk na lang ako.
magugulat ka na lang isang araw, wala ka na palang opisyalis sa lokal ng Macau. Ubus na ang opisyalis mo sa lokal ng Macau. Bakit? Yung sistema ninyo kasi bulok na sistema. Biruin mo, manggagawa ka. Pinupwersa ninyo ang mga kapatid na tumulong. Ikaw ba, Ramis Naral, meron kang trabaho? Wala pong trabaho yan. Wala siyang trabaho, pero naka-MacBook, yung latest na MacBook. Pero naka-iPhone, yung latest na iPhone. Pero naka-Apple Watch, yung Apple Watch Ultra. Walang trabaho yun, ha? At signature lahat ng gamit. Sana kinukuha yung ano. Parang si Resty Reyes lang at saka si Efren Baking. Biro mo, Resty Reyes, yung sasakyan mo naka-auto debit sa bank account ng lokal. Sino ang nagbabayad ng sasakyan mo? Mga kapatid, hindi ba kayo nahihiya niyan sa inyong mga balat? Sa bagay, yung balat ni Resty Reyes, hindi naman hindi naman tinatablan ng hiya. Makapal eh. Kahit siguro pakuluan mo, pressure cooker mo yung balat ni masisira yung pressure cooker. Ngayon, mga kapatid, sa tingin niyo po ba, naninira lang po kami? Mga kapatid, lalo na mga kapatid sa Hong Kong, ayan, narinig niyo si Brad Ferdy. Mga kapatid, itong si Brad Ferdy, kung meron pong nakakakilala sa inyo, mga kapatid, sa amin, sa atin, mas kilala niyo po itong si Brad Ferdy. Brad anong pangalan kasi nitong si Brad Salonga? Romeo Salonga. Brad Romy, si Maricel Salonga. Maawa naman po kayo sa mga kaluluwa po ninyo at mga kaluluwa ng mga kapatid. Ako mahal ko kayo, Brad Romy. Sis Maricel, mahal ko kayo. Dahil alam ko na mabubuting tao kayo. Kaya lang, huwag kayong maging panatiko sa mali. Sabi ni Brad Ellie, pag mali, lalayasan. Pag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Ano ba yung nasumpungan naming mabuting mga exiter? Nasumpungan namin na itong palang si Daniel Rason na itong tampalasan at lilo na si Daniel Rason, nagpapakilalang Diyos. Biro mo hindi ka nagpapakilalang Diyos, piyesta ng Diyos ninyo. Ang ipinusisyon ribulto mo, Daniel Rason. Hindi ka ba nagpapakilalang Diyos nun? Buti pa yung mga ribulto ng mga Katoliko, matatangos ang ilong. Yung ribulto mo, pango. Hindi ka na nahiya sa balat mo. Daniel Rason. Sabagay, pare-parehas kayong balat buhaya. Kahit pakuluan sa pressure cooker, masisira ang pressure cooker. Sabi nung pressure cooker siguro, hiyang-hiya naman ako sa inyo. Ngayon, mga kapatid, magunos dili kayo. Kilala ninyo ang inyong mga miyembro ng pamilya bago pa po kayo umanib sa reliyon na yan. Ngayon, kung nag-exit lang ang miyembro ng inyong pamilya, itatakwil niyo na po. Mga kapatid na kabataan, mga kapatid na mga katandaan, hindi ba kayo naaawa sa inyong mga pamilya? Sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang? Masakit po yun, mga kapatid. Biruin mo. Bibisitahin mo yung nanay na magbe-birthday, sasabihin sa'yo kung mo exiter ka ba't ka pa pumunta? Mga kapatid, hindi na po yan yung espiritu ng kaamuan na itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Espiritu na po yan ng kabagsikan na galing kay Satanas. Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung espiritong bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, maamo po yun, mga kapatid. Bakit po ngayon ang espiritu ng MCGI ay mabagsik?
Mag-assess po kayo mga kapatid. I-assess po ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, nasasaktan kayo sa mga sinasabi ni Badong kasi truth hurts. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tanggapin nyo lang po ang katotohanan mga kapatid na hindi talaga sugo ng Diyos si Daniel Rason mga kapatid. Si Daniel Rason po ay sugo ni Satanas. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Kaya nga po, di po ba, inahamon ko po siya ng maginoong debate. Ay, saglit. Well, mali yata yung termino ko, Brad Perdi, na maginoong debate. hindi aakma yung yung terminong maginoong debate. Kasi hindi naman maginoo si Daniel Rason. Ang gusto nun, di ba, yung debating walang kibuan, yung mga debate ng mga bading. Oo. Pero alam mo, yung mga bading, yung mga bakla, ay naku, hindi yan natatalo sa debate. Maghanap ka ng baklang nakipagdebate na natalo, ay naku, matatalino ang mga bakla. Kaya, naku, Daniel Rason, sige, magpakalalaki ka, Daniel Rason. Akala ko bang lalaki ka? Bakit takot ka na harapin mo si Badong? Sa isang maginoong debate, sinasabi ko na nga sa iyo, Daniel Rason, na isang talata lang ang gagamitin ko, gamitin mo na ang buong Biblia. Wala akong ibang gagamiting ibang talata. Bakit ka takot, Daniel Rason? Kasi nga, hindi ka naman totoong sugo ng Diyos. Daniel Rason. Biruin mo, sugo ka pala ng Diyos. Ayaw mong magpatanong. Samantalang nung buhay, si Brother Eli Soriano, sabi niya, pagka ang isang mangangaral ayaw magpatanong, sa demonyo yan. Ngayon, sino ang nagsabing sa demonyo ka? Yung tiyuhin mo na naghalal sa'yo, Daniel Rason. Sinong nagsabi na sa demonyo ka? Tiyuhin mo yung nagsabi. Kami ba mga kapatid? Bakit ayaw i-play ni Daniel Rason yung mga video ni Brother Eli? Kasi once na na-play yung mga video ni Brother Eli, sa pool lahat kay Daniel Rason, yung mga sinasabi ni Brother Eli. Wala. Lagpak ka mismo kay Brother Eli, Daniel Rason. Kaya tingnan po ninyo selected lang po mga kapatid. Very selective po si Daniel Rason when it comes to playing Brother Eli's video. Ano po yung mga piniplay lang niya? Mga kapatid, ang sino mang kalaban ni Brother Daniel ay kalaban ko. Yun lang ang mga piniplay ninyo, di ba? Yung patungkol sa'yo, Daniel Rason. Pagka pupurihin ka, ipiplay ninyo. Pagka maaapakan ka na, ayaw nyo nang i-play. Bakit? Kasi takot ka sa sarili mong multo. Bakit? Kasi ikaw ay multong bakla, Daniel Rason. Ay, hindi pala multong bakla. Multong bakla. Totoo nga po yan. May dagdag ko lang po. Nung linggo po na hindi na ako dumalo, then nag-browse lang po ako sa PC, may nakita po akong video na shinare po ng isang kaanib, umaring Exeter din siya, nang sabi, kapag ang mangangaral mo ayaw magpatanong, magpapayaman, sa demonyo yun. Dinire-share ko, wala po akong dinagdag. Tapos after few hours, may nag-PM sa akin. Sabi niya, akala ko ba tahimik ka lang? Bakit ngayon tinitira mo yung mangangaral namin? Yung panahon pong yun, kasagsagan nung confusion ko sa stroke. Kaya sabi ko, kaysa patulan ko itong delusional na to, itong dilulo na to, sabi ko, hayaan ko na lang. Andun pa rin po yung post na yun, yung video na hindi ko po tinanggal. Sabi ko, yan naman kako ang totoo. Kaya tapang-tapang mo nga yun sa Minsan, ewan ko po kung naalala nyo, meron yung intro, yung si DSR,
na about kaloob. Mm, mm. Yung buwisit na video na yun, na-dengoy din ako nun eh. Sabi ko, lahat pala ito kako, script. So, yung nauna, script ni Bes. Itong ngayon, panahon niya, script ni DSR. So, lahat, nang naiintindihan ko po, lahat ng mga nangyari, mga kapretsyo lang ni DSR ngayon. Mm-hmm. Kung anong mga gusto niya mangyari, punta ng bundok, punta ng ibang bansa. So, lahat ito, para sa akin, script niya lang yan. So, mag-ingat tayo sa patibong niya. Correct. Kasi sabi ko, kung si Badong, simpleng tao, wala namang power, wala namang kakayanan, hindi niya maharap-harap. Ano pa kako itong taong ito na nagyayabang-yabang, nagtatapang-tapangan, nagbabanal-banalan, nagiging, alam mo kung sino kako. Mm-hmm. Sabi ko, lahat ito kako, bluff lang ito eh. Script lang ito ni DSR. Mm-hmm. Ayaw ko nga siya tawagin KDR, yung bullshit na yan. DSR lang ang tawag sa kanya. Kasi ayaw ko talaga siyang, simulat sa pool, buhay pa nun si Bes. Nung marinig ko yung pinagpapatuloy pa rin ni DSR yung salitang kuya, sabi ko, mali, kahit saan mo tingnan, isa lang ang kuya sa loob ng iglesia. At yun ang Panginoong Hesukristo. Period. Ngayon, kung ayaw mong bitawan yung pagiging kuya mo, wala akong pakialam sa iyo. Pero isa lang ang alam kong kuya. Yun ang Panginoong Hesukristo. Yun. Ito po sa akin, sa personal opinion ko, itong latag na itong mga galawan ni DSR, lahat lang po itong script. Mga Exeter, sinisiraan. Mga Exeter, pinapainit. Iniinis tayo, iniinis yung mga sa loob ng organisasyon nila. Minamind tune sila para kainisan nila yung mga nag-exit. Yung hindi alam ng mga nasa loob ng organisasyon, itong mga nag-exit na ito, nakakita ng totoong katwiran. Hindi ito sa galit o sa inis, hindi. May natatandaan nga pong isang diwa sa Biblia na ang patama natin noon huwag gagawa ng imahe. Ngayon sa patama ngayon sa Katoliko. Pero sa Katoliko, ano yun, physical image. Ngayon naisip-isip ko po, kako itong si DSR gumagawa rin ito ng virtual image sa mga miyembro nasa loob ng organisasyon. Kaya sabi ko, mas karumal-dumal din ito si Daniel Rason dahil gumagawa rin siya ng image sa isipan ng mga miyembro na siya ay Diyos. Kaya sabi ko kako, eto katuparan kako yung sa Exodo na yung si DSR ay sa demonyo rin to. Kung ang Katoliko, physical, gumagawa ng rebulto, si DSR, isa rin sa demonyo na gumagawa ng imahe, pero virtual. Yun. Pag nag-iisa ka, nag-iisip, nag-self-reflect, maraming pumapasok na isipin. So, iintindihin mo. Ganun po. Kung natatandaan niya po, ang bili ng matanda, wala na tayong gagawin. I-play na lang yung mga paksa. Tanda ko yun. Opo, tama. Sabi ko, i-play mo na lang pala yung paksa. Bakit ngayon, simpleng paksa, hindi mo man lang ma-deliver ng maayos sa isang simpleng miyembro? Ano ba naman yung hirap na mag-click ka na lang ng play, tapos mag-play, ano yan ng matanda? At tama yung sinasabi ni Brad Badong o yung nabanggit ni Brad Badong, kapag ang boses o ang video ni Brad Eli ay ipinlay, 100% ng kapatid kay matanda, kay bata, makikinig. Pero, pag si DSR ang tumayo sa pulpito, script lang yan. At ang isang kinaiinisan kong personally and spiritually, kapag ang isang talata sa Biblia, ipinipihit ni DSR para pumanig sa gusto niya. Kapritsyo niya lang yon.
Ngayon, ang gagawin niya, binasa ko sa Biblia, binabasa ko lang ha, wala akong binabago. Wala kang binabago, obvious na pinipihit mo yung talata eh. Correct. So, itong mga miyembro sa loob, binasa lang sa Biblia. Tapos, sasabayan pa ng mga tsuwari-wari-wap na Halukay Ube at saka ni Rodman na, kuya, binasa nyo nga lang po, wala naman pong binago. Pero kung paano nyo i-deliver yung talata, pinihit nyo na. Sabi ko, wala na to. Ano tong organisasyon na ito? Erase na to kako. Lokohan na lang ang magtigil diyan sa loob na yan. Lokohan na yan. Yun po. Nakamute ka po ata, Brad Badong. Wala po akong marinig. Wala ng boses. Yun po. Ewan ko, parang ako po yun, yung nadaanan ko nga po sa Exodo. Kung ang Katoliko gumagawa ng physical image, bawal yun. Ikaw yung gumagawa ng virtual image sa isip ng isang tao, kako pareho lang din yun sa ginagawa ng Katoliko. Gumagawa ng wangis, saka sa isa kaisipan. Kaya yun. Kaya po, yung kanina nga po sa GC na napasilip ako, nararamdaman ko po yung pinagdadaanan ng kapatid. Ako po kasi na-stroke. Going 3 years na po ako. To be exact po, 2022 October 2. So, kapa-3 taon ko pa lang po nung October this year. Tapos, sabi ko kako, ngayong na-stroke na ako mas asikaso ko yung pamilya ko, mas nakakausap ko yung misis ko, mga anak ko. Baliwa ko, mas mainam kako ito. Kung noon pa kako, naisip ko na ito, dapat noon pa ginawa ko na. Kasi may nadaanan pa akong video ni Bed Eli, sabi niya, ang pagsamba sa Diyos, hindi naman yung pumupunta ka sa sa pagkakatipon Yung paggawa mo ng mabuti sa anak mo, sa asawa mo, sa mahal mo sa buhay, ay form na rin ng pagsamba mo sa Diyos. So, yung mga video na yun, hinahanap ko yun. Ngayon wala na. Tapos, nagyabang pa itong si Bonjing na wala kaming binago. Tapos, sususugan pa nito ni Rodel na, opo kuya, wala po tayong binago. Tapos, isa pa to si Halukay Ube, opo kuya, wala po tayong binago. Anong walang binago? Obvious yan, no? Nasaan na ang dating daan YouTube channel? Pinatay ninyo. Mga ulupong kayo. Pinatay nyo yung legacy ng matanda. Tapos sasabihin ninyo, the legacy continues. Kagaguhan na lang yan. Kagaguhan yan. Wala nang YouTube channel lang ang dating daan. Wala na. May screenshot pa nga ako nung dati, hindi ko na siya makita Broken na yung mga videos noon. So, ibig sabihin, broken, deleted na yung mga videos. At ang iniwan na lang nila, yung mga papuri na lang kay DSR. Tapos sasabihin, wala tayong binago. Bagkus, dinagdagan pa nga natin. Sabi ko, eto na naman tayo. Ang isa pa nga po niyan, kamakailan, nag-browse po ako, may kumuha ng pukaw sa akin na ang satellite ay hoax o ang satellite ay hindi yan totoo. So, ang major communications pa rin dito sa buong mundo ay through fiber optics, copper wire. So, physical means pa rin yan. So, yung
So, yung satellite na yan ay hoax lang yan. Sabi ko, kung ito ay totoo yung sinasabi ng isang documentarist, sabi ko, masundan nga kako. Yun, napatunayan nga na ang mga satellite ay hindi yan totoo o hoax lang yan. Tapos, may nag-post na, ito si Kira Yamamoto ba yun? Yun yung, yun yung makulit na sinusundan ko. Pinost niya nakalimutan ko na yung sinabi niya. Basta sa madaling salita, nabudol tayo. Sabi ko, hindi na ako magtataka na nabudol kami. Dahil nga doon sa napanood tong video na ang mga satellite ay hindi yan nag-exist at walang makapagpapatunay niyan na meron tayong satellite transmission. Ang katunayan po nga niyan, mismong ako, nagpunta po ako ng Brazil at tumayo ko doon sa may Brazil Broadcasting Center nila. At wala po ako nakitang satellite transmission. So, akala siguro yun na titingin-tingin lang kami doon. Pero tinitingnan ko yung, ang nakasabit lang po doon sa taas ay mga parabolic dishes na sabi magta-transmit daw ng broadcast papunta sa mga footprints ng mga satellite. Pero tinitingnan ko po yung mga gamit sa loob ng equipment ng data room nila. Wala po akong makitang mga satellite eme na mga gadget. Sabi ko, wala ito, budol na talaga ito ako. Lokohan na lang kako ito. Kaya yun po. Hinahanap ko po yung picture ko sa Brazil na nakatayo ako na nasa likuran ko yung mga parabolic dish. Di ko na lang makita kasi siguro po dala nung sino ko po. Yun. Yun po. Yun po muna sa akin, Bro Gidong. Kayo po muna.